can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got
you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Masaganang Pinas po sa ating lahat. Ang ating oras 10:34. Ang kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Oyong. Masaganang umaga lalo na sa ating mga kanayunan sa buong Pilipinas. Ako naman si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, ang katuwang ng Department of Agriculture. Good morning po, Admin Larry. Good morning, Karen. At narito na naman tayo. Narito na naman po kami ulit para sa isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Alamin natin ang mga balita, issue at teknolohiya na may kinalaman sa pagsasaka, pangingisda, pag-aayupan na siyang nagbibigay ng masaganang pagkain sa hapagkainan. At syempre tayo po ay napapakinggan live sa DZRH. Ang ating frequency po ay 666 kHz. Live rin po tayo napapanood sa DZRH News Television. Mga cable channels po natin sa Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14 at naka-livestream na po tayo sa DZRH Facebook at YouTube channel. Sabang live na rin ang ating audio broadcast sa DZRH.com. Ayan, so happy Sabado again. Admin Larry, how are you? I'm good. Actually, galing pa ako ng Pampanga kanina. Wow. Medyo maulan ng konti, pero Oo nga. all good naman. Tama. At dahil maulan po ngayon, naka-jacket si Admin Larry. Malamig. Meron bang pinsan yan? Hahanapan ko. Biglang humirit nainggit. Ayan, so sa lahat po ng mga bumabiyahe, ayan po, ingat po dahil medyo maulan-ulan ngayon, Admin Larry. Ayan, at syempre, sa lahat po ng ating mga ka-agri dito, narito na naman ang mga pinakahuling kaganapan mula po sa Department of Agriculture. Balitang Agri. Unahin po natin ito, pinaigting ng Department of Agriculture ang inspeksyon sa mga pamilihan sa buong bansa bilang bahagi ng pagpapatupad ng itinakdang 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa imported rice na may 5% broken grains. Naglabas rin ang DA ng notices of violation sa mga retailer na napatunayang lumabag sa kautusan ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng kagawaran, patuloy ang pagdami ng retailers na sumusunod sa price cap. Kasabay nito, patuloy ding magiging aktibo ang enforcement personnel ng DA sa pagbabantay sa mga pampublikong pamilihan. Pero ang nakakalungkot, meron pa palang mga violations, Admin Larry? Oo, marami pa rin. Galing nga ako ng Infanta at Pulilio. Alam mo, pag bumibisita tayo, tinitignan natin ang mga pamilihan. Meron pa rin mga medyo mataas kaysa sa price cap. I hope
mag-a-adjust din. Report mo ba sila? Pinaalalahanan natin, Okay. syempre. oo. Medyo mabait ka pa dyan, admin. Pinaalalahanan muna. Pero syempre ang ating panawagan ay sundin. Sumunod Tama. po tayo. Ayan. Okay. Sa kaugnay na balita, pinalawig ng Pilipinas at Japan ang kanilang agricultural partnership upang isama ang industriya ng pangisdaan. Ang Enhanced Memorandum of Cooperation ay nilagdaan sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kamakailan. Kaakibat ng layunin ng Pilipinas na palakasin ang produksyon sa farm at fisheries sectors. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na siyang lumagda sa kasunduan kasama si Japanese Agriculture Minister Norikazu Suzuki, ang enhanced cooperation ay sumasa ilalim sa lumalaking papel ng pangisdaan sa food security at job creation agenda ng Pilipinas. Dagdag pa ni Tiu Laurel, ang food security ay hindi lamang tungkol sa pagpapataas ng crop production, kundi pati rin sa pagtatayo ng matibay na food systems mula sa mga sakahan at pangisdaan, paggamit ng teknolohiya at pagtiyak na ang mga magsasaka at mangingisda ay nananatiling produktibo sa gitna ng iba't ibang hamon. Samantala, sinimulan na kamakailan ng Pilipinas ang pag-export ng ating paboritong prutas, ang mangga. At ito po ay ine-export na po sa Canada, alinsunod sa layunin ng Department of Agriculture na palawigin ang market access sa Philippine farm products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., napapanahon na para matikman ng iba pang bahagi ng mundo ang mga produktong Pilipinas gaya ng saging, niyog at syempre ang mangga. Ayon pa po sa kagawaran, ang mango shipment sa Toronto ay nagpapakita ng pagtutulungan ng gobyerno at private sector para magbukas ng bagong merkado para sa mga Pilipinong magsasaka. Matatanda ang noong nakarang taon ay sinimulan na rin ng Pilipinas ang pag-export ng Philippine mangoes sa Rome. Di ba? Taray ng ating mangoes na nakarating na sa Canada. Yes, parami ang mga bansang pinupuntahan. Pero alam pa partner, dati napakalaki ng export natin ng mangga. Sa Japan, sa Korea, sa China. Ang dami. It used to be one of the biggest export natin. Sana maibalik nila. Yes. So tinatrabaho nyo naman na po ng department yan. Correct. Ayan. Favorite natin ang mangga. So hopefully nga ay makarating pa ito sa lahat ng sulok ng mundo. Samantalang ating oras sa 10:41 na po, susunod, nitrogen fixing biofertilizer. Naku, napaka-scientific ng tunog, Admin Larry. Himayin yan. Medyo Ito po ay nagpapayabong ng lupa, kasangga ng mga magsasaka ito sa pagpapataas ng ani at kita. Tutukan yan sa Alagang DA. Huwag po kayong aalis, magbabalik po tayo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ma, ano yan? Cassava, masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Masarap na pampalasa, kay raming health benefits pa. Pampalakas ng immune system. Helps lower cholesterol and stress. Pampabusog sa health conscious. Perfect sa Weight Watchers. Parang may superpowers! Pep, share tayo sa Cassava dessert. Cassava, superfood sa sarap at sustansya. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan parang nangyari na hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at RH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. At syempre, alam naman po natin na malaki ang naitutulong ng mga pataba para sa nutrisyon at paglago ng ating mga pananim dahil sa mga nutrients na kanilang ibinibigay. Kaugnay nito, tinutulungan ng Department of Agriculture ang ating mga magsasaka sa buong bansa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng modernong pataba na nagpapalago ng produksyon at nagpapataas ng kita. Ano kaya ito? Alamin natin sa kwento ni agripreneur Raymel Linda ng Mabini sa Gamu, Isabela. Alagang GA. 4 minutes po. Ako po si Raymel Bilinda ng Mabini, Gamu, Isabela, isang magsasaka at manager po ng Baro Alangati Manalon Agriculture Cooperative dito sa bayan ng Gamu. Ang pangunahing produkto po ng aming co-op ay mais at saka palay. Ang dati naming ginagamit na pataba ay yung mga nabibili sa merkado na kung saan ay nabibili po namin ito ng mahal na presyo. Ginagamit namin ang mga patabang nabibili namin. Kung nakikita namin na kailangan ng aming pananim, ay saka lang kami nagpapataba at wala kaming sinusunod na protocol o di kaya alituntunin sa mga paggamit namin ng mga pataba. Mayroon isang imbitasyon galing sa Department of Agriculture sa isang pagpupulong patungkol po sa produkto nilang Agri-N Plus na kung saan ay binahagi nila kung paano gamitin at ano yung mga benepisyo na naibibigay ng Agri-N Plus sa aming mga palayan. Naramdaman ko na masaya ako dahil may isang teknolohiya na i-introduce sa amin at meron din yung pag-aalinlangan dahil nga hindi ko alam kung talagang ito ay epektibo. Nawala po yung aking agam-agam at saka kaba dahil dito po ginanap ang programa ng Department of Agriculture Region 2 na Balanced Fertilization na kung saan naka-incorporate po yung soil testing ng aming mga lupain at ang paggamit ng Agri-N Plus.
Nakatanggap kami ng Agri-N Plus 2 season na ang nakakaraan. Sa paggamit namin ng Agri-N Plus ay lalong bumulas ang aming mga palayan at naging buhaghag po ang aming lupa. In terms naman po sa kita ay may malaking epekto po dahil nga nadagdagan ang aming kita ng almost 1 ton sa bawat ektarya ng aming taniman, na kung saan nadadagdagan ang aming kita ng halos 20,000 kada ektarya depende sa presyo sa merkado ng palay. Talagang napakasaya ko sa pagbibigay nila ng interventions, lalong-lalo ng Agri-N Plus, dahil nga nadagdagan ang aking kita sa pamamagitan po ng pag-increase ng aking yield at pagbaba ng aking production cost dahil nababawasan ang paggamit ko ng pataba. Malaki pong naging epekto sa aking family na paaral ko yung aking mga anak at the same time nakabili din ng sasakyan at na-improve po yung quality of life namin. Sa aking demonstrasyon sa aking mismong palayan ay aking nahikayat ang aking mga kapwa magsasaka dahil nakikita nila yung talagang malaking epekto ng paggamit ko ng Agri-N Plus. Dati ayaw nila, pero sa ngayon pag taniman na, sila po ay lumalapit sa akin na sana'y mag-request kami ng Agri-N Plus sa Department of Agriculture. Ako po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture, lalong-lalo na sa ating mahal na Secretary Chula Orel. Gayon din po sa Regional Field Office 2 dahil po sa napakagandang breakthrough ng paggawa nyo ng Agri-N Plus na kung saan nagiging plus ang aming production, plus ang aming kita at lalong-lalo na po naiangat ang kabuhayan naming mga magsasaka. At napakinggan at napanood po natin ang success story. Ayan, ni agripreneur Sir Raymel Linda. Kala kanina babae. Wala apelyido niya. Oo nga, apelyido niya yon na Admin Larry. Pero napansin ko kanina sa sinabi niya, lagi no, sa mga na-interview natin ng mga magsasaka, meron sila laging agam-agam, meron silang pagdududa. Pero nakwento nga ni Ginoong Linda na to see is to believe, no? Nung nakita nilang lumago ang kanilang mga tanim, pati yung mga ibang magsasaka, lumalapit. Nila. Ang galing, di ba? Gumaya, no? Ganun pala yun. Progressive farmer. Yes. Basta open lang sa new technologies, no? Subukan. Correct. At natutuwa tayo. Umunlad ang buhay nila. Tama, o di ba? So kayo rin po, kung gusto niyo ng success story ay manood at makinig na po kayo. Dahil eto nga po, yung success story ng kapatid nating agripreneur sa Isabela na natulungan ng Department of Agriculture. Gusto lang po natin kasing ibahagi na ang DA po ay maaring mayroon po no, ng mga laboratory at research center na siyang naghahanap ng mga bago at mahalagang impormasyon sa ating agrikultura. Kabilang na po itong tinatawag natin na fertilizer innovation. Diyan po sa probinsya ng ating benepisyaryo, si Ginoong Linda po sa Isabela, na bahagi naman po ng Region 2 or Cagayan Valley Region, matatagpuan ng iba't ibang DA Research Centers. Kabilang po dito ang Cagayan Valley Research Center at ang Southern Cagayan Research Center na tumutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating mga agri-heroes. At kaugnay po ng usapin na yan tungkol sa pananaliksik at syempre ng fertilizer innovation para sa isang masaganang Pinas, makakausap po natin ngayong live dito sa ating studio. Kasama na po natin si Ma'am Fevie Rica Ancheta. Siya po ang Chief ng Regional Soils Laboratory ng Department of Agriculture Region 2. Good morning, Ma'am Fevie. Good morning po sa atin, Ma'am Karen and Doc. Good morning. Bumiyahe pa yan, Kagabi pa yata siya umalis ng Isabela. Yan, dedication and passion talaga. Yes. Saludo kami sa iyo, Ma'am Fevie. At via Zoom naman, pero mukhang yung signal kasi dahil siguro yung weather hindi maganda, Admin Larry. So yung audio lang po muna ang ating ma-access ngayon. Pero still joining us, mapakapanayam din po natin si Ma'am Rosemary Aquino, ang Regional Executive Director also from Region 2 or Cagayan Valley ng Department of Agriculture. Ayan po, Director Mary Rose. Ma'am, good morning po. Good morning, Director Rose.
Napapakinggan ba niya tayo? Good morning. Morning po. Good Karen. morning. Good morning, Sir Larry. Good Nasa morning, daan ma'am. pa po. Ingat po sa daan, ma'am. Siguro, Admin Larry, sige po, simulan po natin. Admin Larry, ano ba ang ating gusto mo nang unang itanong kay Director Rose? Hoy, si Director Rose kasi nasa biyahe, kaya kailangan na madaliin natin, baka mawala signal. No? Oo nga eh. Director Rose, kumusta? Alam natin ang... Yeah. Yes, Sir Larry. Alam natin ang Region 2 ay isa sa pinakamalakas ang production, no? Hindi lamang sa bigas o palay, pati rin sa ika nga ay mais. So ano po ba yung mga programa ninyo diyan at na napakaganda ng agriculture diyan sa Region 2? Hindi yata tayo. May delay lang. Yes, Sir Larry. Medyo masama ang signal, partner. Hello? Ayun po. Go ahead po. Yes, hello po. Oo, go ahead, ma'am. Hello? Yes, naririnig ka namin, Director Rose. Go ahead. Yes. Ano naman, ang region, ang region 2 ay noon talaga yan sa pagtatanim at product. Naku, medyo hindi maganda yung signal. Kasi yung ating 19 buong bansa ay we are Opo. Sige ma'am, i-re-establish lang po namin yung signal muna, ma'am. Sabihin na natin, nangunguna in terms of production. Oo, ma'am. Sige, babalikan natin si Ma'am Rose, nasa biyahe po kasi. Alright, so siguro yung tanong na yon, i-direct na muna natin kay Ma'am Fevy. Oo. Sige, ma'am. Bakit po napakaganda po ng kumbaga yung produksyon sa Region 2? Ano po ba ang secret? Paki-share naman po sa amin. So, actually, ma'am, tayo po sa Region 2 ay 15% po ng sinusupply natin sa palay po. And tayo po ang second na largest production po for palay. And nangunguna po tayo sa corn natin. Then, ang Region 2 po, tayo rin po, doon din po matatagpuan ang Mangbin Capital of the Philippines sa ating San Mateo po. Ang Peanut Capital of the Philippines sa Enrile. Ang Citrus Capital ng Luzon sa ating pong sa Kasibu. Siyempre po yung Crab Capital natin ng North Luzon sa ano naman po ito, Bugay Cagayan. And yung Ginger Capital po natin sa Nueva Vizcaya. And last year lang din po na-declare na rin po ang ating Batanes as organic practitioner po. So yun po yung kagandahan sa Region 2 po. Ang dami nilang produkto, no? Is it because ba sa marami ang irrigated lands dito, or of course alam natin napakaraming programa ng DA, no? Ano pa ba yung mga ginagawa ninyo, yung mga preparations ninyo pagdating bago dumating ang planting season? Ano ba yung mga ito? So, during po, yung preparation po natin, nangunguna dyan, yung planning po talaga from our directors. Pagpaplano. Nagkakanda po tayo niyan para po hindi po mag-fail kung paano po natin i-implement lahat ng services ng DA po. So, unang-una po dyan, syempre po ang ginagawa natin is nagkakaroon na po tayo ng pinoposition na po natin yung ating mga agri-inputs para po sa ibibigay natin sa ating mga farmers, and yung mga technology po na ituturo po natin sa kanila para po maayos po ang kanilang implementation po ngayon. Preparation is key talaga, pagpaplano. Preparation. Of course, kasi yung programa, yung success niyan, sa timing ng ating intervention. Yes, correct. Pero paminsan kasi ang buhay ay may maraming mga sorpresa. Yes. So, isa na po dyan, Ma'am Fevy, Admin Larry, yung climate change, yung mga delubyo, may mga sakuna. So, pero siguro climate change po muna. Ano po ba yung epekto nito sa ating mga tanim at sa kabuhay na rin naman magsasaka natin sa Region 2? At the same time, ano po yung ginagawa nyo since
alam naman po natin na disaster prone din po ang rehiyon. So ngayon ma'am, dahil nga po sa climate change ngayon at isa po ang region 2 sa maapektuhan talaga ng El Nino natin ngayon. So nagkandak po ang ating ahensya sa DA para po pag-usapan kung ano po yung mga mitigation plan natin regarding dito. So isa po dito is yung pagbibigay po ng mga seeds na mga drought resistant and pagtuturo po or ano po natin ang paggamit po ng diversification, crop diversification po. So, dun po sa mga lalong maapektuhan po since drought po ngayon. So, possible nang itanim po muna nila ay mga mung bean, peanut, ganyan po para po hindi po maapektuhan yung mga palay po na production natin. So, yun po yung mga plans ng DA para po ma-actionan itong El Nino po natin. Yes. At saka siguro nag-a-adjust ba kayo ng planting calendar? Yes po. Isa rin po yan naman. Para hindi po maapektuhan yung kanilang mga kita, ganyan. Yes. Okay. So kanina po ang ganda nung ating success story, ika nga, nakaka-inspire po kasi nakita natin na talagang nag-improve yung buhay ng pamilya din ni Ginoong Linda, no? Oo. So na gumamit siya nung tinatawag na Agri-N Plus. Oh, ayan. Alternative fertilizer. Siguro yun na yung pag-usapan natin, ano. Is this kumbaga specifically na minanufacture ginawa po ng ating kagawaran na para sa ating mga magsasaka? So, ito pong Agri-N Plus, matagal na po itong technology. So, since 2004, I think po, nag-start na po ito. Pero ang most commonly known po siya as Bio-N. Bio-N. Yes po. So, ito pong Bio-N ay ginawa ng UPLB. Then, nagkaroon po ng MOA. So, nagkaroon po ng mga mixing plant. So, isa po sa naging kamowa ng UPLB para po mag-produce nitong Bio-N na Agri-N Plus na po natin na tinatawag ngayon ay ang DA Region 2 po. So, dalawa po ang mixing plan natin dito sa Region 2. So, ito pong Agri-N Plus na tinatawag natin ngayon. So, multi-micro biofertilizer na po siya. So, naglalaman po ito ng nitrogen-fixing bacteria. Ito po yung Azospirillum natin, Rhizobia, and then meron din po siyang phosphorus solubilizing at potassium mobilizing. Ito po yung ating plus. So, ito po yung plus. Agri-N Plus. Kasi po may phosphorus and potassium. Ito po yung bacilli naman po. Yun. Technical partner. Medyo. Dumugo yung ilting. Tumulo yung dugo. Pero believe ako sa ating mga researchers, mga scientists. So, ang DA hindi lang pala pagtatanim talaga. May siyensya. May siyensya, nagre-research, gumagawa po ng paraan na para sa innovation. Yes. At ito, fertilizer and innovation nga, admin ng ating pinag-uusapan. Siguro, mag-commercial break po muna tayo ng mabilis. At siguro, admin, tulungan mo ako para mas maintindihan. Mamaya himayin natin. Himayin natin yan yung mga binanggit na mga parang scientific. Inulit pa ni Ma'am talaga, ni Ma'am Phoebe. Ayan po. So, tama-tama po sa mga gusto rin pong maging researcher ng mga estudyante. Ayan, maganda para matuto po kayo. Ang ating oras, it's 1 minute makalipas po ang 11:00 ng umaga. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, ilang bigas ang isinasaing. Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salty girl! Uy, sarap na! Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart
na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig. RH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas live sa DZRH Radio at DZRH News at Television. Admin Larry, ayan, nabitin tayo sa ating question kay Ma'am Fevy. Yeah, oo, nabitin tayo kanina. So, Feby, paki-explain mo ulit na ito palang Agri-N Plus ay microorganisms. Hindi talaga siya yung fertilizer, no? Paki-expand mo nga ng kaunti. So, ito pong Agri-N Plus ay microorganisms po talaga siya. Dahil yun po yung nilalaman po niya. So, yun po yung nabanggit natin kanina na Azospirillum, Rhizobia, and Bacilli. So, ang kaibahan niya po kasi dito sa ating inorganic na fertilizer na tinatawag, si inorganic fertilizer po ang finifeed niya talaga is yung crop po natin para mas mag-bloom po yung ating yumabong yung ating mga crop. Then ito pong microorganisms na ito, yung soil po talaga ang ini-improve natin. Tina-target niya na ma-improve. Yes. So yun yung difference. Yes. Oo. So para mas maging available yung ating mga nutrients po sa lupa. Na nasa lupa. Tama. So iba po ang kumbaga sangkap nito kumpara sa yung sinasabi nating inorganic. So, ang laman nito, partner, ay mga buhay na organismo. Yun nga microorganisms. Bakit po mas mainam po ba ito kumpara sa inorganic? Pero paano yung sa mga gumagamit po ng inorganic? Pwede po bang paghaluin, pagsabayin?
So ma'am, since si Region 2 at ang DA ngayon ang promote po natin ay balanced fertilization strategy. So yun po yung goal ng atin din po dito. So hindi lang po tayo magre-rely sa inorganic fertilizer kundi sa organic and mga microorganisms po. Kasi meron naman na pong available talaga na nutrients sa ating lupa na ang kailangan lang po natin is maging available siya sa ating crops para po mas malesen yung ating dependency ni farmer sa inorganic fertilizer. And in time, in the long term po, mas bababa na yung kanyang pag-a-apply. And so, bababa yung production cost niya. Mas makakatipid po siya. And ang kagandahan po nito, pag gumamit tayo ng mga microorganisms or organic fertilizer, so mas maganda po yung quality ng ating lupa. Lalong gumaganda. Yes. So for kumbaga sabihin na natin pang matagalan yung positibong epekto nito. Yes, Kasi hindi lang yung crops yung mayabong, yung nagiging malusog at marami, kundi yung lupa na aalagaan din. Ayan. Siguro Ma'am Fevy, babalikan ka namin ha, pero puntahan lang natin siguro mukhang naka-stop over na. Ayan. Sana okay na yung signal niya. Si Regional Executive Director ng DA sa Region 2, si Director Rosemary Aquino. Welcome back, Director Rose. Yeah, good morning, Ma'am Karen and Sir Larry and Miss Fevy. Ayun, okay na. Medyo maliwanag na po yung signal. Sige po, Admin Larry, tanong lang din po natin kay Director Rose, dyan po sa Region 2, dahil ang pinag-uusapan na po natin ay yung Agri-N Plus Alternative Fertilizer. Bakit nyo po to gustong, kumbaga, i-offer, i-push sa ating mga magsasaka dyan sa Region 2? Go ahead po, Director Rose. Yeah, siyempre, lalo na sa panahon ngayon, meron tayong crisis sa fertilizer, pagtaas ng presyo ng abono dahil sa Middle East crisis. So, ito na tingin namin yung pinakamagandang panahon para mas lalo natin ma-promote po at ma-appreciate sa ating farmers ang paggamit ng Agri-N. Katulad nga sabi ni Ms. Fevy, makakatipid tayo dito sa paggamit niyan. At the same time, yung kakulangan ngayon sa supply ng inorganic or chemical fertilizer ay matutugunan sa pamamagitan ng Agri-N Plus. Kung kaya't massive po ang aming promotion and production, halos using our savings na rin sa pondo, nire-rehab na namin yung aming mga ibang laboratorio para lang gawing mixing plant na, even our research stations ay ginagamit na rin namin yung mga ibang spaces doon para i-capacitate na lang yung mga researchers namin, mga laboratory workers para matugunan namin yung bigla kasi Ma'am Karen, Sir Larry, ang demand ng Agri-N Plus. O nagkaroon nga talaga ng realization na hanapin itong produkto na to gawa nung crisis na pinagdadaanan natin, lalo na dumoble ang presyo po ng chemical fertilizer. Tama, oo nga. Director Rose, kasi nga sabi mo nga tumaas ang demand, marami ang nangangailangan, no? Ano bang balak natin para ramihin natin ang mixing plant? Ilan bang target natin na ma-produce na Agri-N Plus? Target ba natin 100% sa buong rehiyon ay gumamit nito lahat na nagtatanim ng palay? Yung sa aming pagpaplano, alam yan ni Fevy, 2 months ago pa, 3 months. So 2 months ago, nagpaplano kami. Kung itatarget po kasi natin yung 200 plus 1,000 na hectares ng corn kasi very effective din siya sa corn at saka 320,000 o 300 plus 1,000 na hectares ng rice natin. So hindi po natin yan matugunan in 1 year time. Pwede po yan 3 taon. Pero ang maganda nga ngayon ay nagkakaroon na ng interest yung ating mga magsasaka. So may shifting na doon sa paggamit noon. So ang ginagawa namin ngayon, we are working actually with the local government unit na kung meron silang available building na space na kasi hindi naman sophisticated na mga kagamitan na kailangan sa mixing plant. So simple lang. So amin ang technical assistance through our mga chemists sa capacitate namin. Say for the province of Cagayan, yung PLGU na nag-commit na rin na magpondo sila ng ng mixing
plants, no? So, pwede na lang siguro on the part of the DA ay mga laboratory equipments, pero yung sa buildings ay sa kanila na. Para tulong-tulong na ngayon, hindi na lang siya actually responsibility ng Department of Agriculture Region 2, but we are encouraging investment na rin on the part of the local government unit kasi nga pati mismo ang mga local chief executive and officials ay na-appreciate na nila itong importance ng paggamit ng Agri-N Plus sa pagpapaganda ng quality ng nutrient management sa lupa, para sa ganon ay actually ito ay long term na pag-address ito dun sa marami na rin namin acidic na lupa, lalo na doon sa corn areas and rice areas kung saan epekto yun ng patuloy na paggamit ng mataas na level ng chemical fertilizer po. Tama, oo. So, in 3 years time, we're looking at lahat halos, no? Gumamit ng Agri-N Plus. Libre ba natin pinamimigay ito? O may konting bayad? Or paano ba? Saan ba makakuha nito? We are targeting na kasi nasa promotional stage tayo, pinag-usapan namin na libre yan, pero pagka po meron ng maisakatuparan na yung pag-operate na rin ng mixing plant with the partner local government units. At eventually we are also targeting na kung meron farmers co-op and association na capable, magiging business enterprise na rin ito ng co-op, so that pagka unti-unti rin ay hindi na natin maibigay na libre kasi our role in the DA of providing interventions is actually promotion ng technology interventions. So, hindi tayo lagi nandyan. That is why sinasabayan natin na may partner tayo, local government units, even Farmers Co-op Association, para sa ganun magiging negosyo na nila yan. Kasi hindi naman mahirap ibenta yung Agri-N, mura lang po yan. So, yun po yung aming strategy ngayon sa Region 2. Mura lang daw pala. Mura lang. Oo. So, mabilis na, maaaring mabili. May mga nagtatanong nga dito sa YouTube channel natin, Admin Larry, Director Rose, saan po ba pwedeng mabili yung product na yun? Kasi taga Bani, Pangasinan po ang location ng farm namin. Yung irrigated farm. Ayan. So, pwede po kayo sigurong makipag-ugnayan sa inyong local DA office. Pero gusto ko lang, Admin Larry, tanong din kay Director Rose, nabanggit nyo na yung demand tumaas, lumaki. Pero bago yan, ano po yung mga challenges na inyo pong kinaharap para makumbinse yung mga magsasaka natin na gamitin itong produktong ito? Kasi baka yung iba, sabi nga nung ating agripreneur kanina, may mga agam-agam pa nung una pero nakumbinsi siya. Ano po ba ang inyong strategiya? Yes, Ma'am Karen, Telari, ang talagang pinakamahirap na parte noong promotion nung bataan pa lang siya ng Agri-N Plus ay yung syempre nasanay ang farmer na kapag gumamit ng chemical fertilizer, involved organic fertilizer, makikita nila agad yung epekto, di ba? Agad magiging mayabong yung tanim, mabilis lumaki. So, ganon. So, bilib na bilib sila doon na maski gagastos sila ng malaki. Samantala, yung paggamit ng Agri-N, hindi kasi nila yun na-feel agad doon sa above ground parts na growth ng halaman kasi doon sa lupa. Ang hindi po nga po nila alam, maski anong effort mo mag-apply ng napakaraming chemical fertilizer na nandun po sources siya ng NPK, ng even calcium and other micronutrients, ay kung wala yung microorganism sa lupa na magko-condition para ma-absorb din, ma-translocate yung nutrients from the applied inorganic fertilizer doon sa above ground parts ng halaman, ay parang useless din yung gastos. Pero alam niyo po, parang na-realize namin, even siguro in the agriculture sector, na parang opportunity itong nangyaring biglang tumaas ang presyo ng fertilizer na because of the Middle East crisis, kasi doon nakuha natin yung attention ng magsasaka na parang hey, ito na pagkakataon na
kailangan tangkilikon nyo na kung anong meron. So doon, na-realize natin yung strategy na yon na part na siya ng, ang tawag na nga namin is balanced fertilization strategy with focus on the promotion and utilization of AgriN. Plus, idagdag na natin itong liquid fertilizer na recent ay pinromote din natin para mas makatipid po ang mga magsasaka. Yun. In every crisis, dahil nagkaroon ng crisis sa fuel, namulat ang ating mga kababayan na humanap ng mas mura. Correct. Necessity is the father of invention, sabi nga nila. Ayan, thank you po Director Rose sa mga explanation na yan. At marami na po talaga nagtatanong sa ating YouTube channel. Nako, itong mga tanong na to siguro i-direct natin sa ating mga resource persons sa ngayong umaga, Admin Larry. Pero siguro, balikan muna natin si Mama Phoebe na nandito sa studio kasi nabanggit nga ni Director Rose na libre. Tama po ba? Pero ano po ba muna ang dapat na preparasyon ng mga magsasaka bago nila kumbaga i-consider o gamitin itong AgriN Plus? So, ito pong AgriN Plus, nagbibigay po tayo nito sa ating mga farmers. So, dapat po ito ay ina-apply po kasi before the planting. So, meron po tayong 3 pamamaraan kung paano po natin to ina-apply. So, una po yung seed inoculation. So, sa seed inoculation po natin, siyempre po nababad na po natin yung ating mga palay. So after that po na before tayo magsabog tanim po or mag-direct seeding, ang ginagawa po natin, i-coat na po natin itong mga palay natin na good for 1 hectare into 5 packs po ng ating AgriN Plus. And 30 minutes po na ibababad po natin na ganun po siya na i-coat before po natin siya i-apply na po sa ating seedbed. And then pangalawa po na ating method po dito is yung pagdedrenching po or spraying po sa seedbed naman po. So before natin ipupul yung ating mga or isisika na sinasabi po nila, ipupul yung ating nasa seedbed and before natin siya itanim, so mag-ready po tayo ng pwedeng palanggana or dun po mismo sa silong, sa paddy po. Lagyan po natin siya or daluyin natin ng kaunting tubig po. Ihalo natin doon yung ating AgriN Plus na 5 packs. So, dun po, ibababad na natin yung ating na-pull out po sa seedbed na pananim doon ng in 30 minutes din po nababad before po natin naman siya itatanim na po as transplanting po. Then, next po natin is yung ating root dipping po. Yun na po yung root dipping po, yung bago itanim. Yung drenching po ay sa seedbed na po natin i-spray po. So 3 methods kumbaga. Okay. Sa seeds, ayun naalala ko sa roots, root drenching. O di ba, may natutunan ako. At ano pa yun? Ano po yung isa? Spray. Ayun. So parang medyo madali lang din po palang gamitin, Yes po. Ma'am Phoebe. May nagtanong naman dito, si Teresita Atienza 2685, sabi niya, pwede ba yung AgriN sa kahit anong klaseng lupa? May nagtanong po dito, Ma'am Phoebe. Yes po. Pwede po yung AgriN Plus natin sa any lupa po and any crops po. So, ginagamit din po natin ito for corn. So, 6 packs naman po yung ating requirement for the corn. And then, for mga legumes po natin or yung mung bean, peanut, mga ganyan po. So, in 1 pack po, mga 10 kilos po yung gagamitin po natin. Nabanggit niyo po pala kanina, Admin Larry, yung kailangan ng soil testing. Kailangan po ba yun? Required po ba lagi yun? Well, mamaya pag-usapan natin yan. Maganda yan. Kasi importante yan, soil testing yan. Idugtong ko lang quickly, kasi alam na nating i-apply yung ating AgriN Plus. Ano naman yung mga hindi natin dapat gawin? Kasi alam mo naman, do's and don'ts. Microorganisms to, partner. Baka mamatay o ano yung mga hindi dapat gawin? So, since we are dealing po sa mga microorganisms, so ito po dapat po, syempre, buhay ito So, hindi po dapat siya maarawan. So, dapat po nasa shaded area po natin siya kung i-store po natin siya na hindi pa po agad gagamitin. And then, sa pag-apply naman po natin, dapat po hindi po natin sabayan na nag-apply sila ng pesticides or inorganic fertilizer. At least mga 2 to 3 days po na hindi po natin na-applyan ng inorganic fertilizer or pesticides itong
field po natin before natin gamitin itong Agri-N+. Kasi baka mamatay nga naman Yes ang mga po, so live sayang microorganisms. Sayang yung in-apply Yes. natin. Sayang. Oo. Pero yung storage po, Ma'am Phoebe, kasi nakita natin sa video tsaka photos na pina-flash natin sa screen, nakapack po siya, no? Ilang buwan, ilang taon siya pwedeng i-store na hindi po maapektuhan yung performance po niya 6 pag months in-apply. po. 6 months. Yes Parang po. expiry. Yes. Oo. Bumababa na po yung parang effectiveness niya po by that time. Okay. Siguro i-add lang natin, no? Kasi ang epekto nito ay pangmatagalan, no? Hindi immediate. Sabi nga Director Rose, sanay kasi ang mga farmers natin na immediate ang epekto, no? Dahil yung pag-fertilizer gusto nila, susubong agad. Ito yung matagal, no? Para bigyan naman natin ng assurance ang ating magsasaka. Kunwari, nag-apply sila ngayon sa kanilang mga palayan, no? Mga ilang buwan bago nila talaga makita yung epekto nung nilagay nating Agri-N+, no? So, yun po, yung nabanggit natin kanina and ni Red po, hindi po kasi ang finifeed talaga natin for inorganic is the crop. So, pagka nag-apply ka nito, okay agad, mataas yung yield. Si Agri-N+, si soil ang ini-improve natin na mas maging available yung ating nutrients. So, based on ating mga research din naman po, so napapansin kasi ng ating mga farmers po na yung roots talaga ay mas humahaba. Dumadami, mga ganyan. So, mapapansin na po nila agad yon. Kaya po, yung mga farmers po natin, nung nakapag-try na sila, talagang hihingi at bumabalik po talaga ulit sila sa atin. Nakikita nila pag hinugot siguro yung punla. Aba, ay Mas green pa po yung mga dahon, mga ganyan po. So, siguro medyo habaan lang natin yung pasensya. Wag natin agad hanapin. Walang instant, no? Wala naman instant. Hindi naman instant noodle po yan, di ba? So, kailangan kasama na rin po ang pasensya, pagmamahal sa ginagawa po natin. Oo, ganun naman po yan, di ba? At may mga nagtatanong naman po, yung mga wala naman pong mga farm. Ayan, wala naman pong sasakahin. Pero mahilig po talaga sa mga halaman. Pwede po ba kaming, yung mga nakatira na po sa syudad, pwede po ba namin gamitin yan para sa mga halaman po namin? Pwede rin po siyang gamitin sa mga halaman po. I-spray lang po natin. Kasi nga po, soil pa rin po talaga yung tinutulungan po natin dito. So, mas mayabang pa rin po yung ating crops po. Ini-spray sa lupa. Yes, sa lupa. Baka sa halaman i-spray. Baka sa dahon i-spray. Correct. Pero yung dosage tuloy parang gamot no? Yung dami concentration i-adjust nyo po. Yes, Depende syempre sa dami po sa laki ng soil. Tama po kung pasok lang naman yan. Konti lang. Well, soil na rin lang, partner. Tanungin na natin kasi Regional Soils Lab si Feby, no? Ano naman ang kahalagahan ng soil testing sa pagsasaka? So, syempre po yung soil testing natin, ito po malalaman kasi natin kung ano yung dapat nating i-apply, gaano kadaming i-apply natin na fertilizer, at kung kailan natin siya i-apply. So, karamihan po kasi every time na, since CDA region to po, may mga research station tayo, ganyan. So, isa po sa ginagawa po natin dito sa ahensya ay mag-research po talaga. So, karamihan po ng mga farmers talaga ay katulad po ng binanggit ni Sir Raymel, hindi nila alam, wala silang protocol na sinusunod kung ano yung i-apply nila. Minsan, ang dami nilang nilalagay kasi feeling nila pag mas maganda. Mas maganda. Mga ganun po. So, based on mga research naman po talaga, nakikita na kahit marami kang i-apply dyan, kung hindi naman yun yung kailangan ng lupa natin, ng crops sayang natin. lang, no? Sayang. So, yun po yung kagandahan ng soil analysis na ginagawa po natin. So, based on soil testing, mga result po natin dyan, may standard po tayo na sinusunod. So, malalaman natin, nagpro-provide po tayo ng
ano yung inorganic fertilizer talaga na kailangan niya. So parang sa tao lang din po yan. Hindi ka naman magte-take ng gamot Na hindi mo hindi mo kailangan. So kailangan mo magpa-lab test. Okay, ito yung ito yung ite-take mo based on lab result. Kailan mo siya ite-take. So ganun po yung same po scenario ng ating soil testing sa lupa. So may preparasyon din pala talaga bago ka mag-apply ng fertilizer. Actually, alam mo, kasi ang nakasanayan ng ating magsasaka, 5 kaban ng urea, 5 kaban ng ganun na lang year in, year out. Ang importante kasi, merong analysis bago ka magtanim. Dapat kasama talaga sa ginagawa natin. Ganun ka-importante yung soil analysis. Para walang sayang din, admin. At saka may tinatawag na toxicity. Kung sumobra naman ang kaka-apply, hindi rin maganda. Okay. So, ito po bang Agri-N Plus ay pwedeng available na rin po ba sa merkado? Kasi nabanggit ni Ma'am Rose kanina na kung in the future, yung mga kooperatiba baka kaya na nilang mag-produce din. Tama ba? Kasi you did the research. Yun po. So, yung production naman para pwede na rin pagkakitaan ng mga kooperatiba? So yes po, sa ngayon yung mga hindi po natin nasusupplyan ng Agri-N Plus, pag hindi po nakahingi sa atin, meron po kasing other available sa merkado natin. Iba lang po yung pangalan niya. So yung iba po, ito po, since nabanggit ko kanina, Bio-N po yung commonly known siya, si Agri-N Plus. And then other private sector po, ang tawag po sa kanya ay Yama-N. So I believe meron din po siya sa Shopee, ganyan po. Online shops. Online. Okay. So accessible na rin. Accessible. Alright. So yung ating oras ay tumatakbo at mukhang mabibiti na naman tayo. Pero ang dami po naming natutunan sa ating mga guests. So kailangan na po nating pansamantala muna magpaalam. Unahin po muna natin ang mensahe ni Ma'am Rosemary Aquino, Regional Executive Director ng DA Region 2. Ma'am Rose, ano po ang inyong mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig dito po sa programang Masaganang Pinas? Go ahead, Ma'am Rose. Yes po. Sa lahat mga nakikinig ngayon, tangkilikin po natin ang sariling atin. Andyan na po ang Agri-Bio-N Plus. Sinabi nga ni Sebi, hindi lang po yan manggagaling sa mixing plant ng Department of Agriculture, ng mga ina-assist natin na may mga mixing plant na kundi commercially available naman na po siya. So, gamitin po natin yan para makatulong po tayo sa pinoproblema ng gobyerno, lalo na po ang Department of Agriculture dito sa mataas na presyo ng chemical fertilizer. At saka hindi lang yun paano kung hindi tayo bentahan ng ibang country na talagang sila yung nagpo-produce ng maraming chemical fertilizer. So, sa mga magsasaka, lalo na mga rice and corn farmers natin na yan pang dalawang commodities na yan, meron kami na talagang napakalaki ng requirements sa sa pag-abono. So, siguro tama na, sundan na natin yung inyong ngayon aggressiveness na magkaroon na ng alternatibong paggamit ng abono, lalo na po ang Agri-N Plus. Siguraduhin po natin na ang Department of Agriculture Regional Field Office number 2 ay tuloy-tuloy po ang pag-produce at pamimigay ng sinasabing fertilizer Agri-N Plus innovation na yan. At ganoon na rin yung aming serbisyo sa Integrated Laboratory Division ng libreng soil analysis. Actually, pwede po kayo maski nasa loob-loob na lugar, pwede po namin abutin yon sa pamamagitan ng paggamit ng aming mobile soil laboratory. At libre po yan. At saka, Ma'am Karen and Sir Larry, pwede na rin po ma-access yung kung anong kalagayan ng lupa nila, ng fertility level ng lupa nila through our digital fertility maps po. More than 60% na po ng municipality. Sige po, Ma'am. Wow, galing. Region 2 ay meron na po yun. So yun Sige po, po, Ma'am. Magandang umaga po. Salamat. Thank you, Ma'am Rose. Ingat po kayo. Well, si Feby naman, baka meron kami mensahe sa ating mga kamagsasaka at mga kababayan. So, ang mensahe lang po natin sa ating mga magsasaka ay
magtiwala po tayo sa DA po natin. So, hindi naman po tayo magbibigay ng mga technology nang hindi dumaan sa research. So, yun lamang po ang ating mensahe po sa ating mga magsasaka. Magpa-soil test po tayo, huwag tayong manghula at magtiwala po sa technology po natin. Ayun, Epektibo maraming- ang bolang kristal. Thank you, Ma'am Siyensya. Feby. Salamat, Siyensya salamat, tayo. Feby. Ayan, salamat po, Ma'am. At susunod, benteng bigas. Meron na sapat na supply. Tiniyak po ng DA. Alamin kung saan makakabili mamaya sa ating pagbabalik. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ma, ano yan? Kasaba. Masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Masarap na pampalasa. Kay raming health benefits pa. Pampalakas ng immune system. Helps lower cholesterol and stress. Pampabusog sa health conscious. Perfect sa Weight Watchers. Parang may superpowers! Pep, share tayo sa kasama dessert. Kasaba. Superfood sa sarap at sustansya. Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-pack ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-workout? Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas ay meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas ay meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. At welcome back po sa Masaganang Pinas. Narito na po ang ating Benteng Bigas Update. Mabibili na ang Benteng Bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado, i-anunsyo natin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 rice. So narito na po mula Lunes hanggang Sabado sa Bulacan Farmers Cooperative, Barangay Palapala, San Ildefonso, Bulacan. Umpukan Palay and Vegetable Farmers Multipurpose Cooperative sa Purok 5, Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. Tuwing Sabado naman sa Barangay Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Katabi po yan ng SJDM Sports Complex. Buong linggo naman, mula Monday to Sunday naman dyan sa Balaong Vegetable Farmers Multipurpose Cooperative, Sitio Pangarayuma. Ayan, aray ko na Rayuma ako. Balaong San Miguel, Bulacan.
Mula Lunes hanggang Biyernes naman sa Samahang Manggagawa ng Baliwag Transit Incorporated sa 325 Plaridel Street, Subic, Baliwag City sa Bulacan. Team 40, ito yung Talent Time Treasure Together Incorporated sa Bustos, Bulacan. Santa Rita Warehouse 2, San Miguel naman po yun sa Bulacan. Balagtas Warehouse 3, Borol First, Balagtas, Bulacan. Sa Pampanga po tayo, Mekene, mula Lunes hanggang Sabado dyan sa Santiago Rise Up Farmers Association, Purok 4, Santiago, Lubao, Pampanga. Monday to Sunday naman sa Banilla Farmers Marketers Association sa Banilla sa Mexico, Pampanga. Samantalang Lunes hanggang Biyernes naman sa Sindalan Warehouse 1, MacArthur Highway, San Fernando City, Pampanga at sa Bambang Multipurpose Cooperative Bambang Candaba sa Pampanga. Sa inyo to, no? Amin yan, no? Sa Admin Larry. Sa aming bayan, no? Bayan nyo. Eto na, bayanihan na. Mahalaga ang inyong tulong sa pagpapalawig ng Bentin Bigas, meron na at iba pang abot kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Kung meron kayong permanente or semi-permanenteng struktura, pwede nyo pong ipahiram. Sa mga detalye, bumisita lamang po sa da.gov.ph. At syempre, hanggang dito na lang po muna tayo. Tapos na agad ang ating programa ngayong araw. Ano ba yan? Ang bilis. Naku, yes, see you next week, Admin Larry. Oo Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado, 10:30 hanggang 11:30 ng umaga. Dito lamang po sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, ilang bigas ang isinasaing. Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salty girl! Uy, sarap na nga! Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya.